si Berna Christine Posadas. Okay, bisita sa group 4. Okay, and another one, si Janine B. Ano ni apelyido niya? Batuale. Okay, welcome sa Singapon. Then si Angelica. Angelica, okay, from group 4 Gapon. Si Aisa Tigbawan. Okay, welcome. Si Angel Clarice. Okay, welcome. Si Jaira May. Okay, welcome. May harap pa? Yes, sino? Maricel. Si Ma'am Maricel, no? Bisita sa group 2. Okay, welcome, good. May harap pa? Pearl. Si Pearl. No, ipangabay natin sa pagtindog. Si Pearl. Okay, may harap pa. Another visitor natin sa sining hapon. Okay, kung wala na, palug tindog tanan. Welcome ta atong mga bisita. No, okay, sing, smile, and shake hands. Okay, ready? Sing. Welcome to HWBBC. It's the church where you belong. Welcome to HWBBC, where every heart will sing a song. Our message is from God's Word and Christ the living Word. HWBBC welcomes you today. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Here, hallelujah, there's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. Okay, remaining standing, kuhain yung mga kalantahan. Buksan natin page 98 and then mamati ta sa choir. Page 98, Now I Belong to Jesus. Page 98, Now I Belong to Jesus. Praise songs and now ready, sing. Jesus, my Lord, will love me forever. From Him no power of evil can sever. He gave His life to ransom my soul. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Once I was lost in sin's degradation, Jesus came down to bring me salvation, lifted me up from sorrow and shame. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Last stanza na. Joy floods my soul, for Jesus has saved me, freed me from sin that long had enslaved me. His precious blood He gave to redeem. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Lugpong ko.
Mic test. Siyang aking patnubay, siyang aking gabay, siya sa aking nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon, magpakailan pa man. Buhay ko'y may kaguluhan, ang landas walang patutunguhan. Kaibigan, ano kaya ang kahahantungan? Ngunit salamat, ako'y natagpuan, binigyan niya ng kapayapaan. Tanging kay Jesus mayroong tagumpay. Siya siyang aking patnubay, siyang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon, magpakailan pa man. At ngayon sa aking buhay, sa tuwin ay siya'y nagbabantay. Ang pag-ibig niya'y tunay na walang kapantay. Hinding-hindi na ako mangangamba, si Jesus laging kasama. Siya sa akin at ako'y sa Kanya. Siyang aking patnubay, siyang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon, magpakailan pa man. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon, magpakailan pa man. Alright. Now, salamat no sa tungamban reminding us kung sino ang Ginoo sang aton kabuhi. And I hope we will continually realize nga pag Dios ang Ginoo naton, siyang masunod. Okay? Kita ya sunod lang kita sa kung anong gusto sang aton Ginoo. Okay? We will be inviting trouble sa aton pagkabuhi kung kita mga kauturan magsupak sa Dios. Bisan sa sulod sang balay, supak ka, blagi ni kanan mo kay gamogin na. Hello? No? Gamogin na. Prosunda lang balagi ni kanan mo kay nami gid ang inyo pag tinamdanay sa sulod sang balay. Okay? Now, muna, no? Salamatan naton sa Ginoo. And continue ta pray sang aton nga activity this coming Holy Week, no? Sa Thursday kag Friday. Amen? Okay. And
og yun na nato, no? Ti kalabanan ni mag-amo ning adlaw, tig pamalandong lang na mo, aram lang sa balay, ang iban magpinaligo, no? And diri kadto ta di simbahan kay may ari tang fellowship, amen. And by Friday ang aton nga mga products, no, ang mga halin diri, they will be coming, amen, kag mag-fellowship ta. Okay? Siling ko ma 7 last words ta, pero 3 lang kamo mawali. 7 palabras, pero 3 lang mawali. Now, anyways, let us pray for that, amen? Kag pangamuyuan nato, no, nga malig-on gid ang aton nga pagtuo. Now, this time, before ko maggadto sa mensahe, may I ask the ushers to come and let us take our offering, no, para sa aton yung mga workers. Alright, at least si Toto Raymart may ibakal man sa sang lollipop. Oh. Ipa-wielding taning ipon niya nga nagkala kakas. Okay. Alright. Kadlaw ka permito sa ila tubangan para nga makita nila bla. Okay. Para tandugon sila sang Ginoo bla, no? Amen. Alright. So, parang may tani kon active. Kung active pa tani si Brad Honey, kaya balong ko lang nisa nga ipa-wielding lang na to sa shop. Loving Lord, Heavenly Father, thank you for the joy of being in your house. Thank you for the fellowship. Thank you for the preaching of your word. And right now, thank you that we could express once again the evidence of our love and appreciation sa amon Ginoo mga full-time workers. I am praying padayong ka nga magpakamayos yung mga anak para Ginoo Amay nga o Dios maging blessing kami sa isa kag isa. For we believe nga ni mga full-time workers namon mga blessing ini sila Ginoo Lord God sa imo nga mga buluhaton, sa imo mga kaanakan. And we are praying nga ikaw Dios ang pabugana pagid sa mga anak nimo para damo pang amon Ginoo mahimo para sa dayawan sa imo ngalan. Wala imposible sa imo Dios. Gatuo kami nga what we need is to believe in you, and what we need is to just obey you. And Lord God, we will prove that really you are able to bless us more than the blessings nga ginatulok sang mga tao sa kalibutan nga wala nagasunod sa imo. Ikaw magpakamayo sining offering, balikin mo daw minilo sa pagpakamayong mga kaanakan, may tagipusoon Ginoo sa paghatag. It's our prayer in Jesus' name. Amen. God bless us as we give to the Lord. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day. Gladly day by day. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving. Giving, gladly day by day. Hatag nga malipayon. Hatag nga malipayon. Amen. So, pagdugay, thank you for giving to the Lord this time. Are you ready now for the main event? This is the highlight sang aton nga
panimbahon. Amen? Baptists do not only love singing, but Baptists most of all love preaching. Okay? Basta tuntuon nyo Baptist, iya seryoso na iya pag-abot na sa walihay. Okay? Seryoso tayo sa pagpamati, kay balaan naton kung ano ka-importante ang pagwali sa pulong sa aton Ginoo. Now, buksan tang aton mga Biblia, kadto ta sa Old Testament, Joshua chapter 13. Joshua chapter 13. God can fix the work that remains to be done. Okay? It deals about not quitting, but continuing. Verses 1 to 7 lang, pero ga-cover ni sa bugos nga chapter. Pero basahon lang nato no ang verses 1 to 7. All right, everybody go with me now. Now Joshua was old and stricken in years, and the Lord said unto him, Thou art old and stricken in years, and there remaineth yet very much land to be possessed. This is the land that yet remaineth, all the borders of the Philistines, and all Geshuri, from Sihor, which is before Egypt, even unto the borders of Ekron, northward, which is counted to the Canaanite, 5 lords of the Philistines, the Gazathites, and the Asdothites, the Escalonites, the Gittites, and the Ekronites, also the Avites. From the south, all the land of the Canaanites, and Meara that is beside the Sidonians, unto Aphek, to the borders of the Amorites, and the land of the Giblites, and all Lebanon, toward the sun rising from Baalgad, under Mount Hermon, unto the entering into Hamath, all the inhabitants of the hill country from Lebanon unto Mesrephoth-Maim, pagkabudlay man, no? Okay, and all the Sidonians, them will I drive out from before the children of Israel. Only divide thou it by lot unto the Israelites for an inheritance, as I have commanded thee. Now therefore divide this land for an inheritance unto the 9 tribes and the half tribe of Manasseh. Maga-pray ta. Sa imo labing gamhanan kag balaan nga Dios, thank you gid nga may Bible perfecto, powerful, perpetual, pure nga gabay namon Ginoo Amay. Nga we can be sure nga hindi kami magtalang sa amon pagkabuhi and even hereafter. Gapasalamat kami Ginoo bisan pa sa kahilwayan nga maitudlo, maiwali, mai-share ang imo mga pulong. Thank you so much that we are Filipinos and we have freedom in the Philippines. Gapasalamat kami, O Dios, nga sa sining nga tinion liwat, mawali ang imo mga pulong sa amon tunga. Let it penetrate even to the dividing asunder of our soul and spirit. And Lord, accomplish its purpose in our lives. Save the lost, strengthen your people, and your name be magnified in the midst of us. This is all our prayer. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Okay, balik sa pagbungko. Madamo gid nga salamat. Okay? Now, ma-agree ka mo sa akon nga bisan diin kita magkadto. Ang problema, isa sang dako. Listen now. Isa sang dako nga problema sang mga kasimbahanan ang mga quitters. Ang mga quitters. Ining mga nagauluntat. Okay? Ining mga wala nagapaladayon. Nanaintindihan nyo? Kabalo ka mga kauturan,
bisan diin kita. No? Problema gid ni. Kinahanglanon naton sang mga tumuluo nga willing magpadayon. Okay? Kung nantaw naton diri mga kauturan, siling sang Ginoo kay Joshua, ano ko no? Sa punta sang verse 1, and there remaineth yet very much land to be possessed. Okay? May mga ara na sila na posisyonan, na conquer na nila, pero malapad pa sa gihapon ang kadutaan nga dapat nila i-possess, nga gin-promise sang Dios sa ila. Nga ang buot sini mga kauturan, there is a need to continue. May pagkinahanglanon sa pagpadayon. Hello? No? So, we are dealing with the subject, God can fix the work that remains to be done. Ang Diyos makasarang, mga kauturan niya kaayuhon, ining mga nabilin pa nga mga trabaho nga dapat mahuman. Okay? So, may mga trabaho pa nga dapat mahuman. Lawig na kita, 33 years na kita, pero dako pagyapon ang trabaho nga dapat himuon. Amen? Dako pa sa gihapon ang trabaho nga dapat naton himuon. And therefore, we should not quit. But we should be committed to continue. Amen? It should be a conclusive decision on our part, mga kauturan, nga makasiling kita, now therefore, we will continue. Ang tinaga nga therefore, that is a conclusive word. Nga ang buot silingon sina mga kauturan, no? That is the final. Now, with finality. That's the final one. Okay? So, dapat mabilog na sa aton pangunahuna, mabilog na sa aton tagipusoon, nga hindi kita mabilong sa grupo sang mga quitters. Mabilong kita sa mga grupo, sadtong mga handa, magpadayon no matter what. Kabalo ka mo, kahapos lang gidiya maguntat. Kahapos lang gidiya mag-stop sa buluaton sa Ginoo. Pero, of course, kabalo man kita, hindi mahapos ang magpadayon. Amo lang ni galing, kahapos maguntat sa buluaton sang Dios, pero mabudlay ang konsekwensya sang paguntat. Mahapos lang mga kauturan ang magsupak kita sa Ginoo, pero hambalon ta kamo. Hindi mahapos ang konsekwensya sang pagsupak naton sa Dios. That is why, bisan mga kauturan, mabudlay ang magpadayon, pero wala man naghambal ang Biblia nga imposible. Amen? No? So ang point diri sang Dios is that dapat magpadayon. Gulang na si Joshua, kabalo kita nga naagyan na ni Joshua. Naagyan na ni isang katauhan sa Ginoo. No? Joshua chapter 1, napatay si Moses. Pero mga kauturan, ang buluhaton nagpadayon. Why naguntat? Nga nagpadayon. Isa ka rason, bangod may mga tao nga nag-abot sa ila, tagipusoon kag pangunahuna, that they have concluded nga mapadayon sila no matter what. Amen? Because nakita nila, there's still so much to be done. There's still work that remains to be done. There's still so much work, I would say, that remains to be done. Now, therefore, we need to continue. Amen? We need to continue. Now, I will give you some points and then we will be done. Amen? Number 1, we need to continue regardless of our age. Hello? Regardless of our age.
Ang makapauntat lang sa aton, kamatayon. Kay bisan ara kita sa higad mga kauturan, basta conscious lang kita, we can still continue helping the work of God. Bisan ang ara na sa higad, pwede sa gihapon makabulig sa bulaton sa Ginoo. Bisan ang hindi nakasarang magkanto sa simbahan, they can still help the work of God through their prayers. Amen. Paagi sa ila, pangamuyo. Amen? Tuliyo? Okay ka lang to? Oh, sige. Oh. Bisan tuyo, continue. We need to continue regardless of our age. Lantawan ninyo sa verse 1, amo na dang emphasis, siling, sang pulong sang Dios, now Joshua was old and stricken in years. Kahuluya mga kauturan, sa mga pamatanon pa, sa mga bata pa, yakusganan pa, pero nakuntat na sa buluaton sang Dios. Ari si Joshua, old and stricken. Bawat sa lingon mga kauturan, gulang na siya, kag maluya na. Maluya na. Probably gatiko ng taluntod, probably gakurog-kurog ng mga tuhod, no? Probably ginatoy-tuyan na lang siya, mga kauturan, kay hindi na siya makasarang kung siya na lang. Yet, anong ambag sa pulong sa Diyos? Hindi ini rason nga ang buluhaton sa Ginoo maguntat. Yes, it is a reality, mga kauturan, nga maabuta sa edad nga maggulang ta. Mananambal ko sa inyo, pirmi, no? Nga daw kasan ulang 19 anyos ko. Subong. No? Pila na? Oh, 23. Ano? Dugang-dugang ako, 35. Regardless of age, because serving God is not only for the young. Every age could serve the Lord. Pero amo lang na galing ang manami iya kung bata ka pa, may kusog ka. Di ba? Kung gulang na, more on na lang mga kauturan sa ano? Wisdom. More on supervision. Pero pag bata ka pa, pambihira, no? See? Bisan lubi nga damo pala sa kaon. Oh. Makakuha lang sang butong. Bisan ginakutot ang special nga butang sa iya. Oh. aton lang na yan ka terminolohiya. Kita lang na mag-inintindihan na isina. Okay? Now, regardless of age. Hindi, wala retirement sa ministry. Iban, ma-retire. Ma-retire na ko. Hindi na ko magpadayon. No! Mintras buhi kita. Bisan ka ugod-ugod na. Bisan hindi nakalakat. Bisan ka pungko na lang. Bisan ka higda na lang. We can still be of service in the work of the Lord. Pwede ka gyapon, makapray ka gyapon. Ha? Kapag amuyo og gyapon para sa pastor mo, kapag amuyo og gyapon para sa mga membro, kapag amuyo og gyapon para sa mga ministry sa simbahan. Kung may income ka, you can still send your tithes and offerings. Na? Una nahambal ko sa inyo. Salamat ko, no? Sa testimony ni Brad Hanning, bisan hindi sa kadto simbahan, intact ang iya nga tithes and offerings. And he is praying for us.
Hindi na siya maintindihan yung maghambal siya. Hindi na siya kabangon kung siya na lang. Yet he is a blessing. Old age is not an excuse to quit serving the Lord. It is not an excuse, but it is an example of opportunity. It is an example, it is an opportunity, I would say, to be an example. To be a blessing to others. It is not an excuse. It is an opportunity to be an example. So that we can influence others. Amen. It's good to have old men and old women in our church. Nang kita ni mo kung kaisa, para sa iban maybe daw magtulok ikaw, no? Hinay na maglakat. Pero kung sanag ang imo panulok, spiritual. Blessing ina sila. Why? Even in their old age, even ang ila strength, mga kauturan, no? Hina na, pero still, nag-continue sila. Why? Because serving the Lord, no, is until death. Until we expire. Until God will take us home. Amo ni, si Joshua gulang na, pero wala plano si Joshua nga maguntat. Wala plano si Joshua nga mag-quit. Amo na, no? Kamong mga pamatanon kag kusganan pa, mahuya kamo magpaluya-luya. Mahuya, no? Kita mga kauturan, duway ko gid man naisip ang kaugalingon ko nga may edad na. Mintras kaya pa, no? Amen? Mahuya ta sa mga may edad na. Nga wala gauntat, nga padayon sila. Kaya mo gid man na ang dapat. Why di naghambal ang Ginoo nga, okay Joshua, because you are already old and stricken, you must stop now. No! Ginambalan din siya gyapon sang Dios. Gulang na siya. Sila Joshua, bisan kulang ka na, ang puluhaton dako pagyapon, damo pagyapon ang dapat i-conquer. Why naghambal ang Dios nga, okay Joshua, kay gulang ka na, excuse ka na, you can stop now, you can quit now. We need to continue regardless of age. Amen? Number 2, the segunda lang, we must continue relying on God's assurances. Relying upon God's assurances. Mati, no? Ang buluhaton sa Ginoo, wa ini nakasandig sa aton kaugalingon ngay kasarang. Ang buluhaton sang Dios nakasandig ini sa Dios. Kag ano kanami, mga kauturan niya, ang Dios naghatag kasiguraduhan. Waay tagapalagpat lang. Kag hindi ni, no? Wala siyang kasiguraduhan ng pagpangalagad ta sa Ginoo. It is relied upon the assurances of God. Why nagpalagpat ang aton Ginoo? Look at verse number 6. Ano nga ba sa Bible? So sa ibabaw da, ginpanghambal da, mga mapudla ipang-pronounce. No? Nga mga ngalan. Pero ang iban sini may mga paryente na di. No? Gasatites sa verse 3, Asdodites,
Scalonites, Gittites, Ecronites, ng mga ik-ikbla. Also the Avites. Ha? May mga ari na di, may mga parinti na di sila. Inang mga Mormorites, yung mga membro. Kung diin pang wala ga participate, amo pang may balatian nga Mormorites. Nagsagad ya kumod. Kabalo ka mo, normal manggina, kung sino patong wala, nagabira-bira, amo pang palakumod. You see? Hindi lang Mormorites, amo silang mga offendicitis. Yung mga balatian, dali ma-offend. Grabe si pastor ba, magwali na wala gid gugma ba, dumduman niya sa amon mga bungol. Nasinggit-singgitan niya lang kami. Arita sa panahon, subo nga ang tao bala, no? Gusto niya bibibihon siya. Arita sa panahon niya ang tao, kabalo ka mo, gusto ipamper. Iba ang pamper, ano gani na? Brand sang ano? Diaper. Inang ginapamper, mga baby lang na. O sige be, sino gusto sa inyo? Ikaw, Tinoy? Takdan na ka diaper, okay ka? Oh, ikaw, Bibra Joel. Tapos masunglid ka na nakadayaper. Kabalo ko mga kauturan, ining tumulo nga dali ma-offend. Muling bata-bata pa. Kaya mo lang ni kasimple ang prinsipyo ho. Kung naigo ka, kag nasakitan ka, God is working in you. Because God is trying to correct you. Gusto ka sang Diyos tadlungon. Concern ang Diyos sa imo. Hindi nga sakiton ka sang Diyos nga para maglain ka. Normal lang man na, kay ti may sala kita, masakitan kita kung maigo. Bisan hinay-hinayon pa na, masakit malagyapon. Halimbawa, si Makoy, kawatan. Hambalo mo sabi nga, Koy, kakawatan gid bala sa imo, Koy. Bisan hinayon ko na iya, kay ka matuuran na, masakitan ka gyapon? Lots, kanami sa imo, Lots, no? Ikaw gitong nagtuklo sang itlog sang amon pato sa pugaran. Now listen to me very carefully. Kung nag-grow na kita iya, damor na bakbakan ta, damor na iyang espiritu ta, ang kalag naton mga kauturan, ginakalayuhan. Na? Kaya mo ning tugnaw ni, kung maglulo-lulo ko di, tulog ka mo na! Nami ng preaching daw hindi ka kapaimuyong siling mo to sa pulungkuan, no? Nga aman, grabing conviction. Daw ginatuslok ang imo tagipusoon. Natigala ko ginatuslok ang tagipusoon mo, buli mong aksyon. Hindi ka mapahamtang ta. Pero that is good because God is convicting you. God is working upon you. Kaya ang delikado sina, kung hindi ka nakabatsyag, delikado na na. Kung mag-preach na direk ang maigo, kakag hindi ka nakabatsyag, delikado na na.
It's good and normal, bo silingon, buhi ka pa, may tsansa ka pa, nga aman, nakabatsyag ka pa, may conviction ka pa, pero mag-abot ng tiyon nga magsiling ka nga, bugtuan, pastor ng imo nga, ugat na, mapatay ka man na sang wali, makapamove ka sa akon, ang akon timso nga daan, I shall not be moved. Wrong application. Wrong ang imo interpretation sa kanta. Hindi kaya ma-move sa problema. Hindi ka ma-move nga gina-correct ikaw. You see? Rely upon God's assurances. Look at verse number 6. All the inhabitants of the hill country from Lebanon unto Mesrephoth-Maim, and all the Sidonians, them will I drive out from before the children of Israel. With surety na only divide thou it by lot unto the Israelites for an inheritance, as I have commanded thee. Now, therefore, divide this land for an inheritance unto the 9 tribes and the half tribe of Manasseh. Nga ang 9.5 na lang sila, kay before Jordan, ato na to ang half tribe of Manasseh, kag ang duha kag tunga nga tribo, ato na to. Okay? Pagtabok nila sa piyak sang Jordan, 9.5 tribe na lang. Now listen very carefully. Makita naton di nga gin-assure sila sang Dios, it's intended for you. Para na sa inyo. And God, mga kauturan, has assured them of success. And for sure, God assured them of strength. God assured them of supply. God has assured them of security. All that they need. Relying upon God. Kompleto sa Diyos. Ara tanan sa Diyos. Mula siling ni David, the Lord is my shepherd. I shall not want. Bot silingon, hindi siya pagkulangon. Wala sang may makulang sa iya. Why? Ang tanan nga kinanglanon, strength. Sa tinawhanon, may limit ang aton strength. Galuya ta. Gagakapoy kita. Kung sa strength lang physical, wala na. Lipas ng kusog ni Joshua. Tinawhanon, ang physical niya nga kusog, lipas na. Pero, ang kusog sang Dios, wala gaiban. He is the one who gives us the strength. He is the one who gives us success. He is the one who supplies our every need. He is the one who assures us of security. And He is also the assurance of our satisfaction. Wala sang tunay nga kalipay, malayo ka sa Ginoo. Kisa abi talang na nga malipayon kita kung wala na kita sa simbahan. Abi na malipayon kita kay kung sagwa na kita, pagusto na kita. Pero kung tuod ka nga luwas, pangitaon mo ang tunay nga kalipay kay may balaan ka na nga espiritu, anak ka na sang Dios, hindi ka mag-enjoy sa kalibutan kay ang kalipay naton hara na sa Dios. And only God could give that joy. Pangitaon mo na sa kalibutan, hindi mo na makita. Kaya ang kalipay sa kalibutan, shallow. Hapaw ang kalipay sa kalibutan. Lantawa kita, bisan wala ta kwarta, ang iyuhom ta daw, milyonaryo. Bisan wala ta kwarta, kasuksok man tagyapon barong. Kada mo sa aton diguro kung pasulion kita kag itaktak.
Buling talang ang mataktak. Pero wala, guro, sang, no? Kalabanan sa aton, di, guro, wala sang may mataktak nga kwarta. Pero lantawan nyo ba lang yung home nyo? Ano malang bata, kahasindero man? Oh. Sang una, si Kenny John. Medyo may pagka-joker man to si Kenny John. Sila nga, pastor, apo ako sang asyendera. Sino ba? Lagpad ang lagpad ang tubuhan. Hindi si lola ko gabaligya asindera siya. Sila ni Hilea, apo ni asindera ni. Apo sang asindera. Bisan wala tadamo kwarta. Amo na anaron nyo. Kaya kung isa masiling kita, mapunta mo lang siguro, pastor, kwarta. Kung milyonaryo lang ko, pastor, ako na siguro ang pinakamanggarano niya. You're wrong. Kay pag may isa ka na kamilyon, gusto mo another nga isa kamilyon. Wala kita kaayawan kung gusto ta ang kalipay sa kwarta. Wala kaayawan ng tao. Si Solomon na ginang pinakamaalam nga taong nagkabuhi sining kalibutan, naghambal. Those who love silver shall not be satisfied with silver. So with those who love gold will never be satisfied with gold. Agyan na ni Solomon. Kwarta, bulawan, sa iya nga panahon, siyang pinakamanggaranon. Babaye, pambihira. Abi mo kung ikaw ng damo, checks manggaranon ka, kisa, no? Sige nga, damo galaga sa iya, ang dulunggan mo daw ilipante. Lipay-lipay, kaya damo, chicks galaga sa imo. Imo lang na ganiya, chicks na God-admire na sa imo, si Solomon niya, sawa yagid. Sa kalibo! Kasungak-sungak. Ang iban daw maano ang mga sawa. Wala, gid. Si Solomon, bisan tani nga ikan 999 niya lang, no? Natilawanan ni King Solomon, babaye, kwarta, posisyon, building, sila gulo nga, baw, kung ang akong balay, mansyon nga dako, ako guro lipay. Pila ka bilog mansyon ni Solomon? May choir si Solomon. Linibo. Pila ka bilog ya choir directors? Si Korah, si Asaph, mga choir directors na. Lain man ang si Korah yung rebeldia. Agyan na tanan ni King Solomon. Anong hambal niya? Without God, it's vanity. Amo nang gapalayo ta sa Dios gauntat kita kay pangitaon ng kalipay sa kalibutan. Kay feeling ta, hindi ta mag-enjoy kung magpabilin ta sa Dios. But listen to me, gusto mo sang matuod na kalipay, Dios lang ang makahatag sina. Amo na mga kauturan, si Pablo, priso, ginsakit, may mga labod sa lawas, inconvenient sa prisuhan, pero anong laygay niya sa mga anak ng Diyos? Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Rejoice in the Lord. Ang kalipay nga matuod ara sa Diyos. If you want to be assured of satisfaction, that assurance is in the Lord. Don't quit. Regardless of age. Don't quit. Relying upon God's assurances. Don't quit.
by recognizing our leaders' achievements. Ang buot silingon sina, hindi pag-ibaliwala ang exemplary, okay, achievements sang imo leader. Ang nami mga kauturan sa kay Joshua, wala niya ginbaliwala ang achievements ni Moses. Permi niya gina-mention si Moses. May mga ara kung kaisa nga hindi na sila gusto i-mention ang ila pastor. Kay gusto nila akuon ang achievements nga sila lang nga wala labot ang ila pastor. No. Amo na ginahambal ko sa inyo, gina-emphasize ko sa inyo, pirmi, nga without the Fernandez couple, wala kita di. Amo na nga hindi ta pag kalipatan. No? Suryanay gani kami ni To John Ray, mahumanda siguro nga lanan tada Fernandez building. Ni para buhi pa sila. No? Makita nila bala nga gina-recognize ang trabaho nila. Hindi naman na nila ma-appreciate kung patay na sila o mapapagmangalan mo da. Ha? Siya nami lang punon mo pa ning simbahan isang bulak ng mga tahom-tahom kag humot-humot. Ha? Tapos mahal-mahal nga lungon. Makabangon pa na sa magsiling nga, wow, thank you. Di ba? Let us not forget the achievements of our leaders. Lantawan nyo, verse number 8. With whom the Reubenites and the Gadites have received their inheritance, which Moses gave them beyond Jordan eastward. Even as Moses, the servant of the Lord, gave them. Patay na si Moises, wala ginbaliwala ni Joshua ang hinimuan ni Moises. Ang buot sa lingon sini, he was grateful to his former leader. Nga mong nag-disciple sa iya. Nga mong nag-influence sa iya. Nga mong nag-train sa iya. Kabalo siya nga kung ano siya. Dako ang bahin sa iya former leader. Ang balon ta kamo kung ano ko subong. Dako-dako nga bahay ni Pastor Fernandez. Primero ko din nga pagsimba, pambihira. Sa doon ko nga ministry na save, bago ko din nagpuli. Di balaan mo man na sila, kalabanan na sa ilaya, teaching type lang na. No? Pag-abot ko di, first time ko kabati kay Pastor, raim, manugwaling gadlagan kaduda, madlagan naman diri, madlagan balik diri, madlagan balik sa pulpito, gatalagsik ang laway, gabuludlo ang mata, gapulutok ang ugat. Siling ko, man, manugwaling. Hindi man ta katulog-tulog ba? Dira ko na. No? Sa kay Nonoy Jeremy nga pulungkuan, dira ko na kapungko, primero ko nga pag ano. No? Pagkadugay-dugay, arin ako di. Amo na ding pulungkuan ko. Ang iban sa inyo, kadugay kamo, kapadito kami sa likod. Manawag pa kita nga mga laki, diri ka mo sa una. Anong tubo nyo? Iya palikod? Dapat paabante. Nga, hindi ko gusto ma-miss. Kung pwede lang, nga pating tagsik sang laway makita ko.
Bala mo kung sa likod yung kisa damo, dang disturbo. May mga maghulag-hulag, di, madisturbo ka. Pero kunwari ka di sa unaho, wala, gid. Kita mo gid ang tanan. Kagkon maghinatagay kwarta, una ka gid. Kung sa ulihi ka, salin lang ang imo da. Muna kasi nilang ilong sa mga Pilipino, dapa. Balik naman ta sa ilong ni. Kay uyaya mo. Ang ilong kuno iya sa mga Amerikano kag mga Caucasian, mga white nga ang tag-asaw. Kay pag-imo sang tawo kuno sang Dios ang tawo, ang ilong ulihi. Ang ilongin pang sabit sa dingding. Tapos ang balay, sige, pauna-una. Ang Pinoy iya kay uyaya man. Damo, panada. Ron lang ko. Ulihi. Pagkanto wala na ilong sa dingding. Obos na, may nakita sa natapakan na kundi flat. Istorya lang na hindi na ituod O daw na-bless pa kamo sa hindi tuod Let us continue regardless of age. Let us continue relying on God's assurances. Let us continue recognizing our leaders' achievements. Again, siling ko, make it a blessing. Okay? Learn from them. Let us learn from them. Okay? Let us love them. Kagunara pa sila, mga kauturan, labor with them. Kanami nga magpangabudlay kita, upod sa iya. Inang mag-associate kita sa iya. Because there are blessings by association. Intindihan nyo? Balo ka mo ining aton nga iman nga mga misyon. May mga nagasupport na sa ilang nga mga amigo ko. Nga ang nag-support sa ila. Of course, responsibilidad na. Pero it is because migo ko nila. Isa, dalon sila. Hatagan sila love gift. Di kun wala sila upod sa akon, kundi why love gift? Anyo? Magwali ko da sa munisipyo. Donaton lang niya. Kahatag sila da love gift. 500. Pero ang gaupod sa akon, amo nang makatilaw. Lingkot to, imo lang na. Base sa notable pag-invite sa akon, damo na ni sila maupod. Madisponer pa kita blan. Basta right nga leader, there is a blessing when you associate yourself. See? Hindi ka hindi ka mag-compete sa imo leader. Hindi ka ma-jealous sa imo leader. Kasubo ang kakanabo sa panahon naton subong. Kisa kakalipatan. No? May mga ara nga kakalipatan na. Nakahapos lang sa ila, pasakitan ang ila leader. Hapos lang nila isikway. Hapos lang nila, bayaan. Nalipatan nila nga kung wala na nga leader, gingamit sang Diyos. Wala sila naging amuna. You see,
Mga mission ta, hindi taman ni sila mapilit. Kung mag-abot ang tiyon, di na sila yung magkilala sa akon. No? Kung malipatan na nila yung kitang nag-training sa ila. Kitang nagbulig sa ila. Of course, hinihimot na para sa Diyos. Pero kabalo ka mo, kung tarong isip naton, you see, we should recognize our leaders' achievements. Okay? Klaro? Nami kay Joshua. Ang para kay Moises, gin-attribute siya kay Moises. No? Waya ginagawa. Diba? Kanami sang balatyagon nga ma-honor mo ang leader mo. Amot sa inyo kung nabatsyagan nyo, pero kanami nga mapahalipay ta ang tao ngaging gamit sang Diyos. Kung ano man kita subong. Ako lipay ko na iya nga makita ko, malipay ta, ma-honor ta, si Pastor Fernandez at si Ma'am Norma. Ay, kalipay. No? Dapat lang. Dapat lang! Amen? Out of gratitude. Nga kung wala sila, why kita nag-amos ni? Okay? Sige, piyong-piyong mo da. Oh. Tumabog ni karon ng espiritu mo kag hindi na magbalik. Ha? Lastly. Pila ni ka points pero hindi tanan ni maubos. Na? But I believe ang 3 ka puntos okay naman eh. Pero dugangan ta isa. Okay? Yeah. Hindi ta magdinalok. Number 4, don't quit regardless of age. Don't quit, no? But rely on God's assurances. Don't quit, but recognize our leaders' achievements. Don't quit, but receive God's appointment. Receive God's appointment. Look at verse 14. Only unto the tribe of Levi he gave none inheritance. The sacrifices of the Lord God of Israel made by fire are their inheritance, as he said unto them. And Moses gave unto the tribe of the children of Reuben inheritance according to their families. And their coast was from Aroer, that is on the bank of the river Arnon, and the city that is in the midst of the river, and all the plain by Medeba. And so on, no? So, diri ginplastar sang Diyos, gin-appoint kon kaisin oni portion. Amen? Para nga hindi sila mag-ilinaway. Kaya kung kisaga inagaway, ang iya sang isa, ang mutong niya gusto. Ang inhatag sa iya, hindi siya gusto. Balo ka mga, as we continue, hindi ta pag-agawon ng hindi para sa aton. Kay may portion iya nga gin-appoint ang Diyos sa aton. Ha? Paras na bala mga agaw kag hindi mo nga mas special number ng tingog mo vertically bagon? Tapos masiling ka pa nga, di bala pastor, siling mo, hindi man importanteng tingog, importanteng heart. Di kung hindi man lang importanteng tingog, pag-recite ka na lang. Kabalo ka mo, ako unta kag sa hindi, may mga tingog lang iya nga pang-congregational. Pero pwede mo na matrain. Bawion ta.
Pwede man naman, pero practice tudo eh. Wala nga balaan mo lagi niyang tingog mo sa pagkalibagon. Pahuya-huya, pati mo nga. Di man pagpakahuyi ang imo apelyido. Amen? Kung gusto mo maging man, practice eh. Maayo. Ha? Kag padyad sa kay Makoy kung okay na. Oh. Pag mag-approve la si Makoy, okay, pwede na. Ha? Ni maglain buot mo. Kay may lugar kita. Kung hindi manami gid ang tingog mo, do vertically bagon ang tingog mo, di pwede ka man siguro, kabalo ka man siguro magpanilhig. Inaya, wala naman na base sa tingog ang panilhig. Di ba? Pwede ka na mag-driver. Basta siguraduhin mo, kabalo ka mag-drive. Kaya ang pag-drive, wala naman ninabase sa mayong at tingog. Ang importante, kabalo ka mag-drive. Every one of God has an appointed portion. Do ano ka nami nga ginhatag na yasang Diyos aton. Hindi ka mag-isip nga wala-wala kagid. No. You have an appointed portion. You have an appointed place. You have an appointed potential. Ha? May lugar ka, may ginhatag sa imo ang Diyos nga potential. Hindi ka man parehas gid sa iya ka, no? Ka multi-talented. Pero may potential ka. May imo ka nga lugar wherein you can practice that potential given by God. Amen? Oh. Paras na, hindi ka man, pwede nga, hindi ka man mayo mag-special number. Pwede ka man kauyat kamera kag mangsyat. Pilion mong mga nagakatulog. Sa sunod siguro, kung mag-break diri, i-compile nyo ba lang mga membro nga nagakatulog? Kaya para ipagwa tali sa PowerPoint. Galibot ng CCTV ta. Siling sang isa. CCTV. Kita na mo tanan. Ha? Ang araw, kapula-pula, oh. May ito man sa kilid, oh. Sa likod nyo. Bisang nga palipod-lipod ka da sa may kuhan, kita ka da. Oh. Namin nyo, i-compile nyo lang ng mga funny moments. Amen? Ng mga lantawon tabi kung sino gid ang may bitok-bitok na may. Sa bitokon ko no, matuyo mo, dali matuyo. Receive God's appointment. Hindi pag-desire. Hindi pagreklamo. Nami ba lang nga espiritu katulad sa kay Caleb? Sa Joshua, sa sunod ni nga chapter, oh. Chapter 14. 85 na si Caleb. Ha? Pero pambihira. Kung isa masiling ka, 85, tapos bukid lang niya pala nublion. Hindi lang bukid lang niya pala nublion, mga higanti pagid at to. Kilala ka mo sa mga higante?
Ang iban panulok sa akon daw kataas-taas na gid. Pero kung umingod ko kay Goliath, ay kagamay lang sa akon. Si Goliath siguro kung tumindo guro, di lapit mabunggo daw. Ako, kumadto ko sa guro sa PBA, ano mo damong tagas na sa akon. Ilabi na sa NBA. Gulang na si Caleb. 85. Pero ang iya gin-claim, ang gin-promise sa iya, appointed portion niya. Why sa iya nag-claim nga, dito lang ko iya sa patag, kay gulang naman ko Kay balaan niya, may para sa iya. That's why sila niya kay Joshua, give me that mountain. Why siya nagreklamo? Nga, bukid man na. Tapos, higanti pang arada. Mga higanti. Mount Hebron. Kisa gusto tayang mahapos lang. Correct? Pero kabalo ka mo mga kauturan, the greater, okay, we are facing, the greater the reward. Muna gani siling sang isa ka great man of God, lipat lang ko kung sino naghambal, pero ginambal niya, the deeper, siling niya, the deeper the pain that we experience as we follow the Lord, the greater the joy that awaits. Kung ano kadako ang kasakitan nga imo nagyan sa pagpangalagad mo sa Dios, mas dako pada ang kalipay nga nagahulat. Hindi pwede nga magdako pa ang mga pains ta, kag ang mga sorrows naton sa blessing nga ginaaman sang Dios. God's consolation is always greater than the hardships and the pains that we experience. Hindi gusto sang Dios nga madihado kita. Kung mag-amo sina, pwede, may rason kita magsiling nga, hindi na lang ko yung magsunod sa Ginoo, kay gamay, malanggali iyang ihatag sang Ginoo. Perdi kon sa negosyo pa, dako kapital, gamay ginansya. Hindi amo ng Diyos. Muna nga ga-encourage ni sa aton, kung i-appoint man sa Diyos sa aton ang mabudlay nga portion, tandaan ta, may dako na siya nga ginaaman. Para hindi ta madihado. Amo na kaayo sang aton Ginoo. Damo pa mga bagay nga lalambo. Probably iban sa aton manumdum kita. Kulbaan ta. Because of these great things that needs to be done. Pero kabalo ka mo mga kauturan, God can fix it. Kaya na sang Diyos. Why man niya nag-require ang Ginoo sa aton nga imuo nato ni, nga sa aton lang kusog. God will always be there. Amen? He is always our partner. He will always be our helper. Everything. Name it. That's our God. No reason for us to quit. Siling ko ganin sa inyo, gulang na si Joshua, pero wala ang Diyos naghambal nga, quit ka na.
Because ang aton kontrata, lifetime. Till death do us part. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Our life for Christ should be until death. Living for Christ should be until death. Okay? I hope sa ginatulo kong mga hitsura nyo. Ha? Paglipas ang mga tinuig, gabukay ang ulo, gasanag ang ulo. Doa lang na, mabukay o masanag. Huwag na buhok mo. Mapungal lang mga ngipon. Gakiyot ka na, kay dimpulan ka na. Kay wala ka ng ngipon. Magtiko naman taludtod ta. Minras buhi ta. Hindi ta mag-quit. Pala ng Diyos. Salamat may mga nauna sa amon. Naging example. Wala sila Ginoo nag-untat. Hasta lang aging kuha mo sila. They continued doing the things that are needed to be done. Kabalo kami o Diyos nga may ara lang kami appointed time sa sining kalibutan. Pero ang imo buluhaton does not depend, Ginoo, sa amon lang nga kabuhi. It should continue. Even wala na kami, kuhaon na nimo kami, the work still dapat mag-continue. Because the next generation nga gina-training Ginoo Amay is responsible to continue this work. Gapray ako Ginoo Amay, makita namon thousands still of people, millions, even billions, ang hindi pa mga luwas. Kag nagakinanglanon sila Ginoo nga malambutan sang mensahe sang kaluwasan. Kag Lord, wala ikaw gamiton para ibantala sa ila ang ebanghelyo. Kami nga mga anak nimo. Kung maguntat kami, sino pa ang mawali sa ila? Kung maguntat kami, sino pa ang ila pamatian? Sino pang ila tulukon nga magkabuhi sang pagkabuhi nga matarong? Kung maguntat kami, paano ng amon mga pamilya nga hindi pa mga luwas? Ang mga abya namon, ang mga kilala namon, sa mga estudyanteng mga classmates nila, sa mga employed, ang ilang mga co-workers. Buligan mo Ginoo kami, no matter what, we will keep on. The things that remains to be done, kabalo kami, Lord, with your help, you are able to fix it. We can continue on. Until the final day, you will take us home. And those who will be
remaining. Who will be left? Ginoong Diyos will continue the work. Right now, paano mo naging gamit nga buluhaton? Way ko kabalo, basi may mga gaisip diri maguntat. Way ko kabalo Ginoo, may mga prospects nga mag-quit. May this message mag-correct sa ila mga sala nga panguna-una kag magbulig sa ila. Mag-angkon sila sang desisyon not to quit but to continue living for you. The altar is open. May mga first time kami sa sininga hapon, way pakadangat sa kaluwasan. Somebody would come to you and share to you the message, simple plan of salvation. The rest, you come to the altar, you talk to the Lord. Why dapat anuman nga bagay magpauntat sa imo? Dumduma ko na no kaayos ang Dios. Why gid sa aton sang takos mapalangit? Takos kita ya mapaimpyerno. O salamat nga ginpalangga ta sang Dios, salamat nga ginpaboran kita sang Dios, salamat nga ginkaluy-an kita sang Dios. Kauturan, we need always to remember kung ano kagamhanan, kag kung ano kamapinalanggaon ang Dios nga aton ginaalagad. He is capable. He is able. We have all the reasons not to quit. We have all the reasons to continue. Again, the pains and the hardships, nga ginatubang naton, hindi kabayad. Nang hambal sang Romans 8:18, for I reckon unto you that the sufferings of this present time is not worthy to be compared with the glory that shall be revealed someday. Kabay pa mag-abot kita sa level sa aton pagkabuhi that even in our pains, may kalipay sa likod sina. That even in our hardships, magpangibabaw ang kalipay. Pagpasalamat sa naton sa Dios nga tumuluo kita. Damo mga tao nga grabe ang ila ginatubang, wala pa sila sa Ginoo. Kita pasalamat kita. Kung may kabudlayan man, may kasakitan man, pasalamat ta nga may Diyos ang aton kabuhi. Ang problema naton, gagmay lang ni compare sa problema sa mga tao, labi na wala sa Ginoo, nga kung mapatay sila, maimpyerno sila. Kita bulahan ta, ano man matabo sa aton, sure na kita sang langit. Assured na kita. Promise na sang Ginoo. O loving Lord, Heavenly Father, salamat Ginoo sa sininga adlaw liwat. Nga updan mo kami
Inbuligan mo kami para mabugos ang adlaw sa pagsimba sa imo, sa pag-alagad sa imo. Salamat sa tanan nga mga natun-an namon, gikan sa imo mga pulong. Kung paano, Ginoo Amay, nakita namon that you are really able to fix our vision, to give us the understanding and the wisdom. Nga maintindihan namon, kag mabutang sa tama nga lugar ang mga bagay as you designed it. Sining hapon, Lord, ma-realize namon that you are able to fix the things that are needed to be done. And therefore, we need not to quit, but to continue sa imo buluhaton. So Lord, kung ma-absorb lang ni isang tagsa-tagsa, I believe, Ginoo, nga wala na sang may magtalikod, kundi maging blessing sa pag-grow sa imo simbahan. Kay madugangan na lang kami, madugangan. Salamat, gid, sa imo kaayo, kagatutom. Palihog, Lord, i-safety ang pagpalauli. Tipigi, lihog ang mga salakyan. Hatagi kaalam, kusog, presence of mind. Ang amon mga drivers. Tipiging tag sa kakabuhi nga nagasakay, sining mga salakyan. Kagamiton padayon, Ginoo, himuning mga pagkinanglanon sa pagtaas ang mga kurudo, apektado, damo man nagtalaas sa mga pagkinanglanon. Pero gatuo kami, Lord, nga kaya mo kami suplayan. Ang pagtuo namon among dapat magdako para hindi kami matublag sang tuman sa sining sitwasyon sang kalibutan, knowing nga nakasulat naman ni sa walaan niya kasulatan. So pray ako, Ginoo, nga i-take care nimo ang pagpalauli, ang mga nagamalasakit, padayon namon ginatugyan sa imo. Ang pag-ayo mo, Lord, ang pag-sustain mo, ang pag-supply. Kag nagapangamuyo kami, Lord, sang kaalam gid sa mga dapat namon himuon as we continue sa pagkabuhi sa sining kalibutan. Gapray ako, Amay, isabugos nga simana, tipigan mo naman kami ang amon mga activities. Labaw tanan mga kalag nga madala sa imo tiilan. Yang imo mga kanakan, hindi, Lord, mag-untat nga i-prioritize ang pag-share sang ebanghelyo. Ang desire nga madamo ang mga tao kadangan sa kaluwasan. Ang prayer namon nga may mga magdugang surrender sang ila kabuhi sa full time. O Lord, ang mga activities sa sininga summer, ginatugyan namon tanan sa imo. Sa liwat, thank you. Ginatugyan ko sa imo ang tanan ng mga prayer concerns. As well as, Lord, ginabalik namon sa imo ang tanan nga pagdayaw kag pagpasalamat. Thank you so much. Dalayawon ka sa among tunga. Sa ngalan ni Jesus Christ, nga man Diyos ag manluluwas. And all the people of God says, Amen. All right. So, again, na mayong hapon sa tanan. God bless everyone. And to God be the glory. Amen. Day, thank you, Day. Amen.